Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Guys, nandito ako. Huwag na tayo masyadong seryoso ha. Based on my experience to, i-share ko sa inyo. Alam nyo, ang buhay natin ay maikli lang. Totoo, napakaikli lang ng buhay natin. Pero bakit kailangan nating magpa-apekto sa mga taong ganito? For example, direct to the point ko na ha, mga toxic people. Bakit ba may mga toxic people around the area? Sa lugar na sasakupan natin. Sino ba itong mga toxic people na ito? Ito yung mga taong ginawan mo na ng mabuti. Ginawa mo na ipes mo. At the end, ikaw pa rin ang masama. May masasabi pa rin sa'yo kahit anong pakikisama ang gawin mo. Kahit anong ibigay mo, pakikisama, sa kanila, baliwala yun. May masasabi pa rin sa'yo. At yun ang masakit. Yung may masabi pa rin sa iyo sa kabila ng lahat ng kabutihan mong ginawa sa kanila. Ako parang hindi ko kayang gawin sa tao yun. Ako may taong nagumagawa sa akin ng kabutihan. Tapos, ibabalik ko ay puro ka-plastikan lang. Di ba parang niloloko ko ang sarili ko? Ayoko ng ganun. May takot ako sa Panginoon. Hindi ko magagawa yung ganun. Tsaka siguro kung likas na sa tao yung pagiging maawain, generous mo, likas ka ng ganun. Pagiging matulungin mo, likas ka na. Pero kung ikaw simulat bata kapag laki mo, likas na sa'yo pagiging marites. Alam niyo na ang marites. Alam niyo na rin meaning ng Marisol. Marisol ay solsolera. Yan. Marites, mahilig mag-chismis. Pakitang tao pag nakaharap. Ano pa ang kulang ko? Pakitang tao, Marisol, Marites. Mariposa. Si Mariposa naman yan. Okay lang si Mariposa. Mag-post siya na mag-post. Okay lang yun, no problem. Ang mabigat ditong kaso ay yung Marisol. Marisol, magsusol-sol-sol-sol kung kani-kanino. Kahit hindi totoo. Ito guys, based on my experience again, ikaw ba, kung tinuturing mo siyang tunay na kaibigan, hindi mo dapat sabihin tong salitang ito sa kanya. For example, sasabihan mo yung kapatid mong lalaki, sasabihan mo na wag mong tatanggapin yung ibibigay sa'yo na kumpare mo. Magkapatid silang lalaki. Sinabi na itong magkapatid na lalaki ay nag-uusap. Ang sabi niya isang lalaki, sinabi doon sa kanyang kapatid na wag mong tanggapin yung ibibigay sa iyo ng kumpare mo. Yung ba ay tama? Di ka mali. Kasi magkumpare kayong dalawa eh. Kumpare mo yung nagsabi nun tungkol sa iyo. Sinabi doon sa kanyang kapatid. Ano ibig sabihin nun? Bakit niya sinabi ganong salita? Ginagawa niyang tanga yung kapatid niyang lalaki. Kung tutuusin, hindi niya dapat sabihin yun sa kapatid niyang lalaki. Mas matalinong dihamak yung kapatid niyang lalaki kesa sa kanya. Na ang akala naman niya ay tama ang mga pinagsasasabi niya. Hindi ka guys, hindi tama yun. Yung tinutukoy na yung wag tatanggapin yung ibibigay, iyon ay walang ginawang masama doon sa magkapatid na iyon. Puro kabutihan ang ginawa. I love you. Joke. Magpakaseryoso kasi pag nagseryoso ako dito, sigurado may magka-cry. Ayoko mag-cry in the rain. Habang umuulan, ayoko mag-cry. Yan. Medyo ilayo mo para medyo payat ang face ko. Yan. Good. Ang arty naman ni mother. Sabihin niyo na akong maarte, pero totoo akong tao. Hindi ako plastic. Hindi ako plastic. Katulad ng iba. Ang daming plastic. Kung plastic man, ako yung Tupperware. Matibay. Tandaan nyo yan. Ang pakikisama sa tao, dalawang klase yan. Pakikisamang may interest, kaya mo pinakikisamahan. Pakikisamang totoo na walang halong o ano pa man. Na hindi mo hahaluan na kaya ka lang kikipagkaibigan dahil may interest ka sa taong yun. Ako masasabi ko kung ano ako doon sa dalawa nun. Doon ako sa
Alam ko na mahirap ka man, mayaman ka man, kaya kitang pakisamahan. Kung anong trato ko sa mahirap, ganoon din sa mayaman. Hindi yung titingin ka lang sa taong meron, na kaya mo tinitingnan yung taong meron, na nakakataas siya, may nahihita ka sa kanya. May nakukuha ka sa taong yun, pero maliho yun. Hindi tunay na kaibigan yun, hindi totoong tao yung ganun. Ayan, medyo nag-i-emote na po si ma'am. Maganda. Inom po muna ng tubig. Pero ba't yung lasa ng tubig? Parang Isa, medyo masela, pero mabait ako. In-stop ko. Mineral. Joke! Sarap naman. Kaya kayo, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, huwag tayo basta-basta nagtitiwala sa mga tao na akala po natin ay totoong kaibigan. Akala natin ay pag nakaharap sila sa atin, bigay nila ang best nila sa atin. Bibigay nila ang presence nila. Pero hindi eh. Pag nakatalikod ka na, tinatridor ka na. Kaya si Tina, pakaingatan nyo si Tina. Tinatridor ka pag nakalikod ka na. Kaya guys, pasensya na kung gumawa ko ng vlog na ganito. Ito ay para sa mga katulad kong nabiktima. Madalas na ako nabibiktima, guys. Napakadami na pakikisama ang ginawa ko, pero lagi ako nabibiktima. At ang nagbibiktima naman sa akin ay laging isang tao lang, laging siya. Okay lang, kapisado ko na ugali niya, alam ko na ugali niya, kaya sanay na rin ako sa para sa akin. Wala akong ganyang masama sa kanya, siyang gumawa sa akin ng hindi maganda, okay lang, hindi ko kawalan yun. At alam ng Panginoong Diyos kung ano ang tunay na ugali at nung nasa puso ko. Tapat ako makipagkaibigan sa tao. Alam ng Panginoon yan. Ngayon, kung hindi ka tapat sa akin, hindi ko na problema yun. Problema mo yun. Kaya ikay magbago ka na kung sino ka mang tinutukoy ko, ha? Maikli lang ang buhay natin. Dapat sa atin, gumawa ng mabuti. Daman mo rin kamakalit. Hello guys, I'm back again. Continue to, ha? Nakat kasi may bumili. Okay, ito na tayo. Ayun na, advice ko lang, ha? Advice ko lang sa iyo, babae ka, lalaki ka. Magbago ka na. Hindi habang araw ganyan ka, ha? Pasalamat ka, mabait ako. Hindi ako yung tipong tao na kahit may nalalaman ako, ay lalaban ako. Ipagpapasa Diyos ko na lang yun. Hindi dahil sa ako ay duwag, hindi dahil sa ako ay ayoko ng gulo. Hanggat kaya ko i-keep na lang sa akin nun. Pero dito sa puso ko, sobrang sakit nun. Wala na akong ginagawa kundi ipagpasa Diyos na laang lahat ng ginagawa mo sa akin. Alam mo, ikaw na tinutukoy ko, 4 times mo na akong pinaiyak. 4 times mo na akong sinaktan. Pero okay lang. Mabait ang Panginoon. Lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, nakalista yan sa Kanya. Nakikita tayo ng Panginoon kung ano mga ginagawa natin. Nakalista yan. Siguro sa listahan, napagkadami mo ng lista. Nangunguna ka sa listahan kay Lord. Gising! Hoy, babae, lalaki, gumising ka na. Hindi ako perfectong tao, ako rin ay makasalanan. Iba-iba tayo ng kasalanan. Pero ang kasalanan ko, hindi katulad ng kasalanan mo. Iba-iba tayo ng kasalanan. Tandaan mo yan. Pero ako, pantay lang ang turing ko sa tao. Hindi ako unfair. Parehas lang. Pero anong ginagawa nyo? Sinasaktan yung puso ko. Anong ginagawa nyo? Ayoko magsalita rito. Kasi pag sinabi ko lahat dito, malalaman mo talaga pag napanood mo tong video ko na to, alam mo na ikaw ang tinutukoy ko. Sabihin natin loob nito. Masakit na. Huh? Gusto pala akong umiyak ng anak ko. Iiyak. Kasi di ako takot. Tapos na to. Ay, napag-uusapan lang. Basta ako sa sarili ko. Masaya ako. Masaya na ako sa buhay ko. Kasi hodang, kung gusto niyo lumayo kayo sa akin. Hindi ko naman kawalan kung lumayo kayo sa akin. Ginawa ko na ang best ko sa inyo. Lahat ng pakikisama ginawa ko sa inyo.
Kaya wala kayong masasabi sa akin. Eh hindi nga eh. Ang masakit doon, may nasabi pa rin kayo. Pero pagkaharap ko na kayo, napagkabait ninyo para kay mga santo-santita. Pero pag nakataligod na ako, kung ano-ano ang minamarites ninyo. Oh my God, oh my goodness. Mag-iba na ng style, tama na. Hindi, kung sa tingin mo aasenso ka sa buhay mo sa ginagawa mong ganyan, malabo. Siguro ang magiging buhay mo lang yung ganyan lang. Ayan, yung nandiyan ka lang. Nakanood. Nakaganyan ka lang. Instead na tumaas ka, hindi, diyan ka lang. Hindi ka maibabagsak ng Panginoon eh. Pero kung di ka titigil sa ugali mo, baka ibagsak kang bigla. Saktan ka. Hindi ko sinasabi to, hindi ako nananakot. Ang gusto ko, magbago ka. Baguhin mo yung asal mo dahil hindi tama. Sumahin total ko man, ikwento ko to sa ibang tao. Sino nakakatawa dito? Ikaw. Natatawa ako na naiinis nang malaman ko yun, salitang yun. Ang salitang yun, hindi lang yun. Yung pang nakakaraang mga tao na pagkadami pa yung salitang yun, mga aking nakakarating sa akin. Okay lang. Okay lang. Kasi diyan ka masaya eh. Hindi magiging kumpleto ang buhay mo kung hindi ka magmamarites. Hindi makakompleto ang buhay mo kung hindi ka ganyan. Pero hindi tama, kaibigan. Kapatid, gumising ka na, magbago ka na. Hindi habang buhay, maikli lang ang buhay natin, ha? Habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hindi puro kaplastikan, hindi puro ka-impokritahan. Yun know, salitang impokrita, yun. Maging totoo ka. Alam kung anong ginawa ko sa'yo para magkaganyan ka sa akin. Andito lang ako sa bahay, di naman ako yung tipong tao na labas ng labas, makikipagtismisan. Hindi. Puntahan mo ako dito, sige, chikahan tayo. Pero ako lalabas sa'yo para makipagchikahan sa'yo, never. Hindi ko ugali yung ganyan. Kwentuhan mo ako mga chismis dyan, okay, pakikinggan kita. Ikwento ko man yun sa asawa ko, sa pamilya ko. Hindi na para ikwento kung kani-kanino. Intindihan mo? Napakadami mong palpak na gawa. Hindi mo kilala kung sino kinakalaban mo. Alam mo kasi mabait akong tao eh. Alam mo yan. Kaya kahit ano ginagawa mo sa akin. Pero lahat ng ginagawa mo sa akin babalik sa'yo. Tandaan mo yan. Karma is real. Okay lang ako. Papaka-relax pa rin ako. Tatapusin ko na dito ang aking vlog about sa Marites, Marisol, Tina Tridor ka, Pakitang tao, si Pakitang tao pag nakaharap ka, yan, nandiyan ka, kaibigan ko, kapatid ko, nandiyan ka sa apat na yan, pasok ka dyan sa banga. Pwede ka na ikulong sa banga, doon ka na lang para hindi ka na makalabas. Pero Diyos ang makakagawa nun. Siya ang magpaparusa sa mga kasalanan natin. Siya ang gagawa ng kaparusahan, hindi ako. Naintindihan mo? Ha, kaibigan, kapatid, sino ka man, alam mo sa sarili mo, oras na mapanood mo tong video na ito, tatamaan ka, sigurado ako. Kaya magbago ka na. Yun lang pakiusap ko sa'yo. Maging totoo ka sa taong totoo sa iyo. Maging totoo ka sa taong gumagawa ng kabutihan sa iyo. Hindi yung pakita tao ka lang. Hindi yung pagkaharap ka. Ano tawag din sa mga ganyan salita? Salitang i-insert ay balde? Pag sa nakaharap doon mabuti? Hindi ganon. Yung kaya ka lang mabuti dahil may naibibigay ka. Paano kung wala na akong maibigay? Wala na maibigay si Pedro. Sabihin, totally wala. So, wala ka ng pakialam doon.
Kasi wala na siyang maibigay eh. Hindi ganun ang pakikisama sa tao. Hindi ganun pakikipagkaibigan. Makipagkaibigan kayo, malinis ang intention mo. Yung tanggap mo, mahirap man yan, mayaman man yan, iisa lang ang ating intensyon. Maging totoo. Kaso walang totoo sa panahon ngayon. Iilan na lang ang totoong tao. Pero sa iilang totoong tao no, kasama ako doon. Okay lang, kahit ako'y plastikin nyo, hindi ko kawalan yun. Basta ako, alam ko sa sarili ko, totoo ako, alam ng Panginoon yan. Pero hindi ako perfectong tao, may kasalanan din ako. Nga lang, hindi ganyang klase ng kasalanan ang nagawa ko, kung ano mang kasalanan kong ginawa. Mas mabuti pa nga sa tao, bungangera eh. Mas mabuti pa nga sa tao, palamura eh. Parang si Tatay Digong Duterte. At least totoo. Magmura man na magmumura, totoong tao. Aanin ko yung Santa Santita. Demonyita naman pala. Ay, sorry. Nadadala na ako pero I need to cool down. Medyo na-feel ko tumataas ang blood pressure ko. So, dito ko napuputulin kasi naalala ko lahat ng ginawa mo sa akin. Paayo ko lang kaibigan, bilang kapatid, bilang kaibigan, o bilang ano paman. Magpakatotoo ka. Magbago ka na. Maigli lang ang buhay natin. Hindi tayo permanente dito sa mundo. Lahat ito babawiin sa atin. Tandaan mo yan. Wag kang plastic, ha? Oh, I love you. Mahal kita kahit na plastic mo ako. So, ayan guys. So, naparinggan niyo po ang sinabi po ng mami. So, maraming salamat daw sa tumututok dito sa YouTube channel. So, maraming salamat guys. God bless you. To be glory God. Salamat guys. Alam niya sa sarili ko. Lagi tayo magdasal. Don't think negative. Positive is really nice. So, thank you guys. Bye-bye.